Mapagpalang araw sa iyo, Sir Jerry, pati na sa mga tagapakinig dito sa channel mo. May kwento akong ibabahagi. Ako nga pala si Marco. Dati, Sir Jerry, hindi ako naniniwala na may aswang. Para sa akin, ay kwento lamang ito ng mga matatanda para panakot sa mga bata. Pero may isang pangyayari ang naranasan ko noon. Ito ay noong pumapasada pa ako ng tricycle. Itong pangyayaring ito ay matagal na ring nangyari. Isang gabi may pumara sa akin na pasahero. Isang ale na sa tingin ko ay nasa 40 anyos na. Paghinto ko, ang sabi nitong ale kung pwede ko siyang ihatid. Tinanong ko naman ang lugar. Medyo malayo ang lugar na gusto ng ali na paghatiran ko sa kanya. Dahil sa malayo ang lugar na yon, nagsabi ako ng presyo nang ibabayad niya sa akin. Dahil na rin siguro sa wala ng masakyan tapos marami pang dala ang ali, pumayag ito sa sinabi kong presyo. Bumaba na ako ng motor para ikarga ang mga dala ng ali. Matapos yun ay umalis na kami. So Jerry, bihira kasi ang mga tricycle na naghahatid sa lugar na yun dahil sa malayo at medyo liblib na rin yun. Pangit pa ang daan. Nang marating namin ang lugar, maya-maya ay pumara na din ang ale. Binaba ko na yung mga dala niya. Tapos nun, bumalik na ako. Sa Jerry, habang binabagtas ko ang kalsada pabalik, medyo kinakabahan ako kasi liblib nga ang lugar na yon. Niisip ko baka na lang biglang may mangharang sa akin. Tapos wala pang gaanong kabahayan sa daang binabagtas ko. Maya-maya, may nailawan ang headlight ng motor ko. Di naman kalayuan sa unahan ng daan. Sir Jeric, isang malaking aso ang nailawang ko. Mabagal na naglalakad at binabaybay nito ang gilid ng kalsada. Pansin ko agad na parang kakaiba yung aso dahil nga sa napakalaki naman ito. Tapos purong itim pa ang kulay niya. Ang napansin ko pa, bakit parang mas mataas ang hulihang bahagi ng aso? Diba dapat pantay lang siya? Dahan-dahan kong nilagpasan yung aso. Nang medyo nakalayo na ako, tumingin ako sa side mirror ng motor ko. Sir Jeric, bigla ako nagpreno ng motor nang makita ko sa side mirror na may isang lalaki ang nakita kong naglalakad sa gilid ng kalsada. Wala itong damit. Paghinto ko, talagang nilingon ko pa yun. Naisip ko, saan galing itong lalaki? Bakit hindi ko nakita siya kanina nang dumaan ako? At wala na rin yung aso na nakita ko lang kaninang naglalakad. So Jerry, kinabahan ako nang huminto yung lalaki sa paglalakad habang nakatingin ito sa direksyon ko. Ang ginawa ko, pinaandar ko na kaagad yung tricycle. Kasi sa palagay ko, Sir Jerry, aswang yung asong nakita ko sa daan. At ito din yung lalaking nakita ko ng gabing yun. Mabuti na lamang at hindi ako inatake noong lalaki, o sabihin nating aswang. Hi Sir Jerry, sa dami talaga ng taong pumapasok sa isang fast food, hindi mo namamalayan na may kaluluwa na tayong nakakahalubilo sa loob ng kainan.
Ganito ang naging experience ko nang kakain sana ako sa isang fast food. Kilalang fast food yon. Raymond na lang ang itawag niya sa akin, Sir Jerry. Ganito kasi ang nangyari noon. Gabi noon, kaaawas ko lang sa trabaho. Kaya naisip ko na dumaan na lang sa isang fast food at doon na ako kakain para pahinga na lang ako pagdating ko sa bahay para di na mag-abala pang magluto. Nang dumating ako sa harapan ng fast food, pumasok na ako. Maraming tao ang kumakain. Pagtingin ko sa unahan ay may mga nakapila na para mag-order ng pagkain. Kaya pumila na rin ako para maka-order na din. Sa pagkakatanda ko, sa aming pila, ang nasa likuran ko ay isang ale at bata, mag-ina siguro. Tapos, ang sinusundan ko naman ay isang matandang lalaki. Hindi naman kami dikit-dikit sa pila, may mga distansya kami sa pila. Yung matandang lalaki na sinusundan ko ay nasa 60 na siguro ang edad. Marami na ang puti sa buhok. Nakapolo ito ng puti at itim namang pantalon. Nang malapit na kami sa orderan, matapos umorder nung sinusundan ng matanda, umalis na ito. Pero yung matanda ay hindi kumikilos. Sabi ko, "Lolo, lapit na po kayo doon." Pero parang walang narinig yung matanda. Nakatayo lang ito at hindi kumikibo. Kaya mas nilakasan ko pa ang pagsasabi doon sa matanda na lumapit na siya sa may counter. Maya-maya, may tumapik sa likuran ko. "Sir, o-order ka ba? Kanina pang walang tao sa unahan mo. Hindi ka pa umuusad." Nagtaka ako sa sinabi ng ale. Hindi ba nito nakikita yung matanda sa unahan namin? "Ale, may tao pa po, yung matandang lalaki. Ayun oh." Kumunot ang noo ng ali nang tignan ang counter. "Iho, walang tao. Sino ba ang sinasabi mong matanda? Lumapit ka na doon at umorder ka na." Medyo masungit nitong sabi sa akin. "Hindi lang ikaw ang naghihintay dito." Pagtingin ko nga, ay wala na yung matanda. Maya-maya, nadinig ko pa ang sinabi ng staff, "Sir, dito po, ano po bang order nyo?" Sa Jeric, naguluhan ako sa nakita ko. Kaya pala kahit nakatayo yung matandang lalaki sa counter at hindi ito ini-entertain ng staff o tinatanong man lang kung ano ang o-orderin nito, ay hindi nila ito nakikita. Ako lang pala ang nakakakita dun sa matanda. Sa Jeric, ang dapat na dine-in ay naging take out na ang order ko. Dahil bukod sa naguluhan ako at halong takot, ay napahiya pa ako. Para akong nagmukhang baliw sa loob ng kainang yun. Madalas akong nakikinig ng mga kwentong tungkol sa kababalaghan. Kaya sumubok din akong magbahagi ng kwento. Sa Jeric, Natoy na lang ang itawag mo sa akin. Nangyari ang kwentong ito noong bata pa ako. Nasa 11 anyos pa lang yata ako noon. Kami, Sir Jeric, ay mahirap lamang. Nakakayaman sabihin pero wala kaming sariling lupa para pagtirikan ng aming bahay. Si tatay noon ay tagapag-alaga ng lupa ng iba at doon na rin kami nakikitirik ng bahay namin.
Ang mga tanim doon sa lupang iyon na dating alaga ni tatay ay mga puno ng nyug at may 3 puno ng mangga at mga puno ng lansones. Panahon ng tagmangga nang mangyari sa akin ang karanasan kong ito. Tuwing hapon kasi, Sir Jeric, binabaybay ko ang mga puno ng mangga sa bukid na inaalagaan ni tatay. Kasi namumulot ako ng patak ng bunga ng mangga. Minsan isang hapon nga ay binaybay ko yung mga puno ng mangga. Mga bandang alas 5 na ng hapon yun. Sa 2 puno ng mangga, nakakuha naman ako ng ilang patak na bunga. Tapos, dumiretso ako sa pangatlong puno ng mangga. Ito ay nasa dulong bahagi na ng bukid. Pagdating ko doon, habang naghahanap ako ng patak ng mangga, may narinig akong sumitsit. Nagpalinga-linga ako para hanapin kung sino yung sumitsit sa akin. Pero wala naman akong nakita. Kaya nagpatuloy na lang ako sa paghahanap ulit. Maya-maya, may sumitsit na naman. Siyempre tinignan ko ulit ang paligid ko. Hanggang sa matapat ang paningin ko sa mismong puno ng mangga. Sir Jeric, nagulat ako nang makita ko kung ano ang sumisitsit sa akin. Isang batang lalaki na sa tingin ko ay nasa 10 o kaedad ko lamang. Ang nagtatago sa likod ng matandang puno ng mangga. Sumisilip-silip yung bata at nakatingin sa akin. Sa Jeric, nagulat ako sa itsura ng bata. Iba ang kulay ng batang yun. Napakaputi nito, pati buhok. Para itong naligo ng pulbo sa buong katawan at ulo. Tapos, napansin ko na medyo parang mapula ang mga mata ng bata. Sumilip ulit ito sa akin tapos tumatawa ito. Maya-maya kinawayan ako ng bata para lumapit sa kanya. Siyempre hindi ako lumapit kasi natakot nga ako doon sa bata. Maya-maya, narinig ko ang tatay ko na tinatawag ako. "Atoy, anong ginagawa mo dyan? Halika na, palubog na ang araw." Tinawag ko si tatay. Tatay, may bata doon sa may mangga." "Ano, Atoy?" tanong ni tatay. Sabi ko kay tatay, may batang maputi sa likod ng puno ng mangga. Agad naman pinuntahan ni tatay yung likod ng mangga. "Anong bata? Wala naman. Wala namang bata dito. Halika na at uuwi na tayo." Kinuwento ko kay tatay at sa nanay ko yung nakita kong batang maputi. Sabi ko, kinakawayan ako nung bata at pinapalapit ako. Sabi ni nanay, buti at hindi ako lumapit. Baka daw engkanto yun. Ang sabi naman ni tatay ay natanaw nga niya ako na nagpunta sa puno ng mangga. Nakailang tawag na daw siya ay parang wala akong naririnig. Nakatayo lang daw ako at tulala. Kaya lumapit na daw si tatay para tawagin ako. Buti at nakita daw ako ni tatay. Kung hindi ay baka kung saan ako naisama nung bata. Simula noon ay hindi na ako pinayagan nila tatay at nanay na gumawi sa matandang puno ng mangga. Baka daw muling magpakita sa akin yung batang engkanto.